Magandang araw klase! Handa ka na ba sa bagong aralin na ating tatalakayin ngayong araw? Ito ay tungkol sa Kabanata 51 hanggang 55 ng nobelang Noli Me Tangere. Ngunit bago tayo dumako sa aralin na ating tatalakayin ngayong araw, ay ihanda mo muna ang iyong kwaderno, panulat at magtala ng mahalagang impormasyong iyong matututuhan sa ating aralin. Narito ang pamagat ng bawat kabanata. Kabanata 51, mga pagbabago. Kabanata 52, ang mapalad na baraha. Kabanata 53, makikilala sa umaga ang isang magandang araw. Kabanata 54, lahat ng lihim ay mabubunyag. Kabanata 55, ang kahulugan. Talasalitaan para sa Kabanata 51. Nabalisa, hindi mapalagay, ligalig ang kalooban. Padrino, taong tumutulong sa kapwa o sa isang gawain. Tagatangkilik, tagapagtaguyod. Kapritso, paggawa o paghingi ng anumang nang walang kadahilanan o batayan kundi para sa sariling kasiyahan, makasariling hilig o ibig. Ekskomunyon, pagtitiwalag sa rehiyon o sekta. Katipan, kasintahan, mamata-mata, nagmamasid. Kilalanin natin ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata 51. Crisostomo Ibarra, Padre Salvi, Sinang, at Maria Clara. Balisa si Linares at nawalan ng kibo dahil sa liham na tinanggap mula kay Doña Victorina. Ganito ang isinasaad ng liham. Mahal kong pinsan, sa loob ng 3 araw ay kailangang malaman ko kung hinahamon mo na ang Alperes. Kapag natapos ang taning na araw ay umasa kang mababatid ni Kapitan Tiago na ikaw ay hindi naging kalihim, hindi nakasama ni General Martinez sa anumang kasayahan at hindi mo nabibiro si Canovas. Ipagtatapat ko kay Clarita ang iyong lihim at hindi rin kita bibigyan ng kwalta. Ang lahat ng hihilingin mo ay ipagkakaloob ko sa iyo kapag kinalaban mo ang Alperes. Hindi ako tatanggap ng iyong paumanhin o dahilan. Ang pinsan mong nagmamahal sa iyo ng buong puso, Victorina de los Reyes de Espadanya. Sampaloc, Lunes, 7 ng gabi. Nalalaman ni Linares na hindi nagbibiro si Doña Victorina. Walang nalalabing paraan kundi hamunin ang Alperes. Ngunit papaano? Kung ako'y pagsalita ng Alperes? Kung ang Alperes ang aking matagpuan? Sinong papayag na maging padrino ko? Ang kura? Si Kapitan Tiago? Kasumpa-sumpang sandali ang pagsunod ko sa kanyang payo. Sino nagutos sa akin magpalalo at magsinungaling? Anong magiging palagay sa akin ni Clarita? Dinatnan siya ni Padre Salvi sa ganitong pagmumuni. Mapapansin sa labi ni Padre Salvi ang isang mahiwagang ngiti. Matapos batiin si Linares ay tinanong niya si Kapitan Tiago. Si Don Santiago ay dumating, humalik sa kamay ng pari at inabot ang baston at sombrero ng nakangiti rin. Ibinalita ni Padre Salvi na siya'y tumanggap ng liham sa Maynila, liham na nagpapatunay na si Ibarra ay pinatawad na. Wala na ngayong sagabal. Narinig ni Maria Clara ang pag-uusap ni na Kapitan Tiago at Padre Salvi. Nagnais tumindig ang dalaga, ngunit muling napaupo. Si Linares naman ay namutla sa kanyang narinig. Ngayon ko nakilalang si Ginoong Ibarra ay mabuting binata. Kaya lamang, pabigla-biglang kumilos, ngunit mabilis magpuno sa kanyang pagkukulang. Kung di lamang dahil kay Padre Damaso. Paano kung hindi mapatawad ni Padre Damaso si Ibarra? Kung gayoy, si Maria Clara na ang bahala. Si Padre Damaso ay kanyang kompesor, kaya't sila'y magkaunawaan. Nang mga sandaling iyon ay dumating si Ibarra kasunod ni Tia Isabel. Binati niya si Kapitan Tiago at yumukod kay Linares. Sinalubong siya ni Padre Salvi at siya'y buong lugod na kinamayan. Nagtaka si Ibarra. Huwag kayong magulat. Ngayon lamang ay pinupuri ko kayo. Lumapit si Ibarra kay Sinang. Maya-maya ay dinala niya si Sinang sa sulok ng salas at doon sila nag-usap. Nagagalit ba sa akin si Maria? Aywan ko, ngunit lagi siyang umiiyak at ang sabi limutin mo na siya. Ang nais si Kapitan Tiago at ni Padre Damaso ay ipakasal siya kay Linares. Ayaw ni Maria.
nang sabihin kong baka ikaw ay may ibang nililigawan, ay sinagot niya ako ng lalong mabuti at saka umiyak. Ipakisabi mong gusto ko siyang makausap ng sarilinan. Oo, Kailan ko malalaman ang sagot? bukas ay magtungo ka sa amin ng maaga, ngunit sabihin mo sa akin ang lihim. Narito ang mensahe at implikasyon na matatagpuan sa Kabanata 51. Sa kabanatang ito ay ipinakitang muli ang kagaspangan ng ugali ni Doña Victorina kung saan inutusan niya ang kanyang pamangking si Linares na ipaghiganti kay Doña Consolacion. Minsan ay mahirap maipit sa ganitong sitwasyon kung saan wala ka namang kamalay-malay, ngunit ikaw ay madadamay. Ang pamagat ng kabanatang ito ay pagbabago, kung saan makikita ang pagbabago ng pakikitungo ni Padre Salvi kay Ibarra, na siya mismo ang nagbalita sa pamilya Santiago na si Crisostomo ay hindi na ekskomulgado at tila pagsang-ayon nito sa pag-iibigan ni Maria Clara at Crisostomo. Tila nagbago rin ang pakikitungo ni Maria Clara kay Crisostomo sa kabanatang ito kung saan hindi niya hinarap ang kanyang kasintahan. Tila katakataka ang mga kaganapan sa kabanatang ito sapagkat sa mga unang kabanata ay hindi ipinakita ang mga dahilan ng pagbabago ng pakikitungo ni Padre Salvi at Maria. Narito ang mga talasalitaan para sa Kabanata 52. Kwartel, base militar, bakod, kumukulong sa paligid ng lupang kinatitirikan ng bahay at maaaring yari sa kahoy at iba pa. Sinusubaybayan, lihim na pagmamatsyag, sumilong, tumigil, mamahinga, o magpalipas ng oras sa dilim, silong at iba pa. Kura, puno o pangunahing pari sa simbahan ng purok o paroko at kilala sa tawag na kura paroko. Ang mga tauhan sa Kabanata 52 ay si Elias at Lucas. Malamig ang simoy ng hangin at madilim ang gabi. Nagpapahiwatig ng nalalapit na Disyembre, samantalang 3 anino ang paanas na nag-uusap sa pinto ng libingan. Nakausap mo ba si Elias? Hindi, ngunit kasama natin siya sapagkat may utang na loob siya kay Ginoong Ibarra. Sumama ako sapagkat ang asawa ko'y ipinagamot ni Ginoong Ibarra sa Maynila. Sasalakay ako sa kumbento upang makaganti sa kura. Sasalakay naman kami sa kwartel upang masabing ang aming amay may anak na lalaki. Di na kaming sasalakay, sapat na ito. Ang wika ni Ginoong Ibarra ay 2 puraw kami. Natigil ang usapan nang may narinig silang dumarating. Nabanaagan nila ang panggigilid ng isang anino sa bakod at sa likod nito. May nakita pa silang isang aninong sumusunod. Nang makarating sa pinto, ang anino ay sinalubong ng 3 anino. Maghiwalay tayo sapagkat ako'y sinusundan. Tanggapin ninyo bukas ang mga sandata at sa gabi ang paglusob. Ang isisigaw ninyo'y mabuhay sa Ginoong Ibarra. Lumakad na kayo! Ang 3 anino ay nawala sa likod ng mga pader. Ang bagong dating ay naghintay naman sa sulok ng pintuan. Umaambon kaya't ang 2 anino ay sumilong sa pintuan at nagkita sila ng bagong dating. Ano ang hinihintay ninyo rito? Hinihintay kong sumapit ang 8 ng gabi upang makakuha ng barahan ng patay. Ang nais ko'y manalo ng kwalita ngayong gabi. At kayo, anong inyong layon? Gayon din. Mabuti at magkakaroon ako ng kasama. Pagtugtog ng 8 ay maglalagay ako. Ang gumalaw ng barahay, siyang barahan ng mga patay at dapat na agawin sa pamamagitan ng tayaan. Kayo ba'y may dalang baraha? Naalala ng una na ang mga patay ay hindi nakikipagsugal sa dalawa. Napagkayarian nilang sila muna ang magsusugal upang malaman kung sino ang dapat umalis. Pumasok ang dalawa at naupo sa isang nitso. Ang unang dating ay nagkiskis ng posporo at sila'y nagkatinginan, ngunit ang kanilang mukha'y nagpapahayag na hindi sila magkakilala. Ang huling dumating ay si Elias at ang una ay si Lucas. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na kiskis ng posporo ay naglagay si Lucas at si Elias naman ay tumaya. Si Elias ay tumaya sa kabayo, ngunit ang nabunot ay alas. Natalo si Elias. Natalo kayo. Ngayon iiwanan ninyo ako upang makapaghanap buhay na mag-isa.
Dalawang gwardya sibil ang naglalakad sa may tabi ng simbahan ng gabing yaon. Nag-uusap ang dalawa sa paghuli kay Elias. Nakasalubong nila si Lucas at pinatigil. Nakita mo ba si Elias? Hindi po. Hindi ko po siya kilala. Sulong, hangal. Ilang sandali pa at dumating naman si Elias. Dinala ito ng mga gwardya sibil sa maliwanag upang kilalanin. Saan ka pupunta? Hinahabol ko po ang lalaking may pilat sa muka. Siya si Elias, na bumugbog sa aking kapatid. Nagmamadaling tumakbo ang dalawang gwardya sibil patungong kumbento upang hulihin si Lucas. Alam mo ba, isang paniniwala na kapag naglatag ng mga baraha sa sementeryo, pagtugtog ng kampana sa 8 ng gabi, ang gagalaw na baraha ay maswerte dahil pinili ng patay. Ang sino man na may hawak ng barahang ito na makikipagsugal ay suswertihin o mananalo sa sugal. Ngunit gaya na nangyari sa sementeryo, hindi pipili ng baraha ang patay kapag 2 tao ang naroroon. Kailangan ay isa lamang. Kaya naglaro ng baraha ang dalawa, sina Lucas at Elias, hanggang sa matalo si Elias. Pansinin na pagkaalis ni Elias, hindi naman naglatag ng mga baraha si Lucas upang piliin ng patay. Nanalangin lamang siya ng taimtim. Ang kabanatang ito ay pinamagatang ang mapalad na baraha. Ito'y maaaring tungkol sa sugal ng buhay kung saan hindi mo alam kung ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng balak at tunguhin. Sa kabanatang ito rin ay balak nila Lucas na idawit ang pangalan ni Crisostomo sa isang pag-atake sa kwartel. Mahirap madawit sa ganitong uri ng gawain kung saan gagamitin ang iyong pangalan sa isang masamang balak na maaaring ikasira ng iyong pagkatao at reputasyon. Narito ang mga talasalitaan para sa Kabanata 53. Kapatiran, kapisanan ng pagkakapanalig at pagkakaisang loob sa anumang simulain o panuntunan sa ukol sa Diyos, buhay o sa bayan. Pulpito, bahagi o lugar sa loob ng simbahan na tinatayuan ng pari kapag nagsesermon. Pagkabalisa, kalagayang hindi mapalagay, pagkatigatig ng kalooban, pag-aalala, pangamba, pagkagulumihanan. Pagdayo, pagtungo sa isang puok ng may tanging layunin, pangasiwaan, tao o mga taong nangangasiwa sa isang institusyon, bahay kalakal, iba pa, lupon ng namamahala. Makata, taong sumusulat at bumibigkas ng mga tula. Makaagham, sistematikong kaalaman hinggil sa isang tiyak na paksa. Mga pangunahing tauhan sa Kabanata 53, Don Filipo at Piloso Potasio. Nagtungo si Don Filipo sa bahay ni Piloso Potasio at sila'y nag-usap. May ilang araw nang nahihiga ang pilosopo dahil sa mabilis na panghihina ng katawan. Hindi ko kayo mabati sa inyong pagbibitiw ng tungkulin, sapagkat ngayon ay kalaban na ninyo ang Gwardya Sibil at tila hindi nararapat. Ang puno'y kailangang manatili sa kanyang tungkulin sa panahon ng digma. Dapat nga po, kung ang general ay matapat, batid ba ninyo na ang mga nahuli kong Gwardya Sibil ay pinawala ng hindi man lamang inusig? Kung walang pahintulot ang aking puno, ay wala akong magagawa. Wala po akong magagawa sa bayang natatakot. Tingnan ninyo sa Ginoong Ibarra na sumunod sa paniniwala ng marami. Siya po ba'y naniniwala sa ekskomunyon? Ibang katayuan ninyo kay Ginoong Ibarra. Ang nasa niya'y magtanim, at upang magawa iyon, ay kailangang magbigay siya sa kalikasan. Ang tungkulin ninyo'y magpasunod, kaya't kayo ang nangangailangan ng lakas. Sa halip na kalabanin ninyo ang kapitan, ay kinalaban ninyo sana ang nagmamalabi sa katungkulan at ang nanliligalig sa bayan. Marahil, hindi na kayo mag-iisa.
sapagkat ang isipan ng bayay hindi na katulad noong may 20 taon na ang nakalilipas. Ito ba ang inyong paniniwala? Hindi ninyo nakita ang panahong nagdaan at hindi rin ninyo napag-aralan ang ibinunga ng pagdami rito ng mga Europeo, ang pagdating ng mga bagong aklat at ang pagtungo ng marami nating kabataan sa Europa. Palasin ninyo ang masisiglang kabataang nagsisikap matuto ng kasaysayan, matematika, geografiya, panipikan, pisika at iba't ibang wikang kinasusuklaman ng marami noong araw. Nalalaman na ng tao na siya'y tao. Wala na tayo sa panahon ng pagsisiyasat kung ano ang Diyos at sa pagsusuri ng mga bagay na hindi maunawaan. Sinisiyasat natin ngayon mga bagay na nakapaligid sa atin. Ang mga makata natin ay nagpapahayag ng kayamanan ng kalikasan at tayo'y inakit na gumawa. Ang karunungang nag-udyok sa mga pagsusuri ay namumunga na. Kulang pa nga lamang sa kaayusan. Lahat ay nagpapakilala ng pagbabago ng panahon. Pakinggan ninyong mangusap ang ating mga kabataan. Dumalaw kayo sa loob ng paaralan at hindi na ninyo maririnig ang mga pangalan nina Santo Tomas, Suarez, Sanchez, Amat at iba pa na dinarakilan namin noong araw. Hindi na maaaring sugpuin ng kumbento ang bagong kilusan. Ang mga Diyos-Diyosan ay mawawalan na. Sa pag-ikot ng daigdig tungo sa pagsulong ay dadaloy ang dugo ng ilan. Datapwat sa patak ng mga dugong iyay lilitaw ang mga bagot malulusog na supling. Ang mga pahayagay hindi nagpupunyaging umunlad, ngunit umuunlad din kahit hindi sinasadya. Ang mga Dominikano ay tumutulad sa mga Jesuita na kanilang kalaban sa pagpipista ng mga kolehiyo, pagpapatayo ng dulaan at pagpapasulat ng mga tula, sapagkat nalalaman nilang makatutulong sa kanilang pagpapaunlad sa panahong darating. Sinabi ninyong kasama ng pagkakasulong ang mga Jesuita, ngunit bakit po sila tinutulisa sa Europa? May 3 paraan ng pagsunod sa pagsulong: sa unahan, sa tagiliran at sa likuran. Ang mga nauuna ay umaakay. Ang nasa tagiliran ay napadadala at ang nahuhuli napatatangay sa agos ng pag-unlad. Yan ang mga Jesuita sa Europa. Pinili nila ang lumagay sa likuran upang hindi masagasaan ng mabilis na takbo ng kabihasnan. Ang Pilipinas ay 300 taong naiwan ng daong ng pagsulong, kaya't ang mga Jesuita sa Europa ay papaurong, samantalang dito'y kumakatawan sila sa pagsulong. Ang pinag-uusapan natin ang kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. Palubog na sa kanluran ang araw ng aking mga kapanahon, ngunit kayo'y papaharap pa lamang sa pakikipaglaban. Ang naglalaban ay ang kahapong nakakapit sa umuugang muog ng mga Panginoon at ang hinaharap na umaawit ng tagumpay at natatanglawan ng silahis ng isang magandang umaga. Silahis na taglay ang mabuting balita mula sa ibang lupain. Sino ang masasawi sa dalawa?
at madaraganan ng mga batong guguho. Sandaling tumigil si Mang Tasyo nang mapansing nagmumuni si Don Filipo. Ipinalalagay ninyong ako'y namamali sapagkat ako'y may sakit. Bukod dito, nabubuhay ako sa panaginip. May katwiran kayo. Ako'y nananaginip. Ang ating mga binatay walang iniisip kundi kaligayahan, panliligaw at paglulugso ng karangalan ng mga dalaga kaysa kagalingan ng bayan. Ang mga babae, dahil sa pag-aalaga sa tahanan ng Diyos, ay nakalilimot sa sariling tahanan, masisipag sa bisyo at matatapang sa paggawa ng kahihiyan ang mga binata. Ang mga batay nagigising sa masamang kaugalian. Ang matatanday, siya pang nagtutulak sa kabataan sa kasamaan dahil sa kanilang masasamang halimbawa. Ikinagagalak ko ang kamatayan ng dahil diyan. Nagtanong si Don Filipo upang ibahin ang usapan. Ibig ba ninyo ng gamot? Ang mga mamamatay ay hindi nangangailangan ng gamot. Ang gamot ay para sa inyong may iwan. Ipakisabi lamang kay Ibarra na nais ko siyang makita bukas. May mahalaga lamang akong sasabihin. Ilang araw na lamang ang nalalabi sa aking buhay at ako'y yayao na. Ang Pilipinas ay nalalambungan ng kadiliman. Nagpaalam na si Don Filipo na taglay ang malabis na kalungkutan. Alam mo ba, daang taon nang malayo sa kasalukuyan ang sinulat ni Rizal at gaya ng tinalakay ni Piloso Potasio, sumulong na rin ang pag-unlad. Nasaksihan na ang kasigasigan ng pag-aaral sa kasaysayan, matematika, heograpiya, pisika, panitikan at mga wika. Pangunahin sa edukasyon, pati na sa pananaliksik. Ang mga institusyong relihiyoso tulad ng Ateneo de Manila University, University of Santo Tomas at De La Salle University, bukod pa sa mga eksklusibong mga paaralan ng mga babae. Gaya ng sinabi ni Piloso Potasio, gumagabi na ang aming henerasyon at kailangan na kaming lumisan. Nagawang lunsaran ni Rizal ang dalawang nobela niya sa pagtuligsa sa mga institusyong relihiyoso at mga kasapi nito sa kanyang panahon, sa pamamagitan ng tauhang praile na sina Padre Damaso at Padre Salvi, at Padre Camora, Padre Sibila, Padre Milon at Padre Irene. Inilarawan niya ang mga kakulangan ng mga ito bilang tagapagturo sa mga Pilipino. Gayon din, ang mga paaralang pinatatakbo ng mga kura tulad ng Ateneo de Manila University at Universidad ng Santo Tomas. Kahit na binanggit niya ang may kaisipang liberal na si Padre Fernandez, may impresyong hindi nakapasa sa sukatan ni Rizal ang kaprailehan at mga paaralan nito sa Pilipinas. Sa kabanatang ito ay binigyang diin ang naging usapan ni Piloso Tasio at Don Filipo. Inilarawan din dito na si Tasio ay may malubhang karamdaman na. Ibinabalita rin ni Don Filipo na siya ay nagbitaw na sa pagiging tenyente na hindi silang ayunan ni Tasio sapagkat ito daw ay hindi napapanahon. Lumutang ang pagiging pilosopo at matalino ni Tasio sa kabanatang ito, ang kanyang karunungang taglay at mga matatalinhagang mga pahayag ukol sa bagay-bagay. Ayon sa kanya, ang mga taong namulat sa katotohanan ay maaaring maging isang libong o ibong makalilipad ng mataas. Ang karunungan ang magiging sandata sa kalayaan. Ang edukasyon ay mahalaga upang makapagsarili at makalikha ng mga bagay o desisyon ang isang individual na maaaring pakinabangan ng mamamayan. Ang pagsulong at pagbabago ay hindi mapipigilan. Ang tao ay patuloy na tumutuklas ng mga bagong karunungan. Narito ang mga talasalitaan para sa Kabanata 54.
nanganganib, anumang maaaring magdulot ng kapahamakan, kapinsalaan o sakuna. Kumbento, gusali na pinaninirahan ng mga madre, mongha at iba pa. Dako, pook na tinutungo, tinitingnan o itinuturong direksyon. Pakay, ang kailangan ng isang dumating sa dinatnan. Masangkot, mapadawit o mapasama sa isang usapan o ligalig. Kasawian, anumang bagay na nagdudulot ng tiisin o pagkabigo, kawalang swerte, kawalang palad. Narito ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata 54. Padre Salvi, Crisostomo Ibarra, Maria Clara, Elias at Alperes. Dumating si Elias sa bahay ni Ibarra. Sunugin ninyong lahat ang mga kasulatang makapipinsala sa inyo at tumungo kayo sa isang puok na malayo sa panganib. Bakit? Sapagkat nabatid ko ngayon ang isang pag-aalsa at kayo ang pinangangalanda kang puno upang kayo'y masawi. Isang pag-aalsa? At sino ang may kagagawan? Hindi ko masabi sa inyo sapagkat ayaw ipagtapat ng isang inupahan. Hindi ba sinabi sa inyo kung sino ang umupa sa kanya? Opo, pagkatapos na hilingin sa aking ilihim ko, ay sinasabing kayo raw. Diyos ko! Kumilos na kayo ngayon din, sapagkat ang pag-aalsa ay nakatakda ngayong gabi. Umiwas kayo, ilayo ninyo ang inyong sarili sa panganib, alang-alang sa inyong bayan. Saan ako paroroon? Ngayong gabi hihintayin ako ni Maria Clara. Kahit saan, ngunit wag lamang dito, sa bahay ng isang may kapangyarihan, upang hindi masabing kayo ang nasa likod ng kilusan. At kung isuplong ko ang pag-aalsa? Kayo ang magsusuplong? Sasabihin ng mga mag-aalsang, kayo'y taksil at tuwa. Ang iba na may magpaparatang na gumawa kayo ng pakana upang kayo'y magtamo ng karangalan. Ano ang dapat kong gawin? Sunugin ninyo ang lahat ng inyong mga kasulatan. Tumakas kayo at hintayin ang anumang mangyayari. Tumulong si Elias sa paghanap ng mga kasulatang makapipinsala kay Ibarra nang bigla siyang napahinto sa isang kasulatan. Nakilala ba na inyong pamilya si Ginoong Ibarramendia? Mangyari pa, siya ang ama ng aking nuno. Ama ng inyong nuno, si Don Pedro Ibarramendia? Opo, ang aming apelyido ay pinaikli sapagkat lubhang mahaba. Siya ba ay taga-Biskaya? Opo, ngunit ano ang nangyari sa inyo? Kilala ba ninyo kung sino si Don Pedro Ibarramendia? Siya ang taksin na nagbintang sa aking nuno at nakisanhi ng aming kasawian. Matagal ko nang pinaghahanap ang apelyidong yan at kayo'y inihandog sa akin ng may kapal. Pagbayaran ninyo ang lahat ng aming kasawian! Tinakbo ni Elias ang sisidlan ng mga sandata at takwat. Ilang saglit lamang ay nabitiwan din ang balaraw na kinuha at nilisan ang bahay. Mensahe at implikasyon sa Kabanata 54. Sa kabanatang ito, tila pinaglaruan ni Padre Salvi ang isa sa kanyang mga kaagaw sa kapangyarihan sa San Diego, ang Alperes. Siya ang nagbanggit dito tungkol sa pag-aaklas na magaganap. Ang impormasyong ito ay kanyang nakuha mula sa isang babaeng nangumpisal sa kanya at agad naman itong pinaniwalaan ng Alperes. Ipinakita rin sa kabanatang ito na nais iligtas ni Padre Salvi ang kanyang sarili dahil sa paghingi ng 4 na gwardya na magbabantay sa kumbento. Kahina-hinala rin ang kanyang mga ikinikilos sa kabanatang ito na may kaugnay sa mga unang kabanata kung saan pinaplano na ang pagsalakay at pagdawit sa pangalan ni Crisostomo na siyang ididiin sa pangyayari. Kitang-kita rin sa kabanatang ito ang sabuatan upang maidiin at sirain ang pangalan ni Crisostomo. Sa kasalukuyan ay laganap pa rin ang mga ganitong gawain kung saan pinagtutulungan ang isang tao upang siya'y pabagsakin at ang kanyang posisyon o pwesto, mapapolitika man ito o sa mga pribadong kumpanya. Sa kabilang dako naman, tila alam na rin ni Elias ang mga magaganap sa gabing iyon, kaya naman binalaanan niya si Crisostomo. Ngunit sa kanyang pagpunta sa tahanan nito
ay isang masakit na katotohanan ang kanya natuklasan na ang nuno pala ni Crisostomo ang naging dahilan ng kasawian ng kanyang pamilya. Ang pagkabalisa at tuliro ni Elias sa kabanatang ito ay normal lamang sapagkat nagulantang siya sa lihim ng kanyang natuklasan at kahit na sino man ang mapunta sa ganoong sitwasyon ay makararamdam din nito. Nito ang mga talasalitaan sa kabanata 55, hapunan, huling, kinaugaliang pagkain sa hapon o bago matulog sa gabi, bulwagan, pinakamalaking silid sa isang bahay o gusaling tanggapan ng mga panauhin, malaking bukas na espasyo sa isang gusali, paglusob, pagtungo sa kinaroroonan ng anuman o sinuman upang makipaglaban, manlupig, mandakip, magnamsam at iba pa. Nasurot, pagbanggit ng bagay na ibig isumbat sa kapwa, budhi, pagkakonsensya. Mga tauhan sa kabanata 54. Padre Salvi, Alperes, Elias, Crisostomo, Ibarra. Hindi kumain ng hapunan si Maria Clara sapagkat ayaw niyang makaharap sa hapag si Linares bukod pa sa paghihintay niya sa pagdating ni Ibarra. Binulungan siya ni Sinang. Tingnan mo, at ang kurang iyay hindi aalis dito. Darating siya mamayang ikawalo. Dumating si Ibarra na nakaluksa at malungkot. Tatanungin sana siya ni Maria Clara nang bigla nilang marinig ang maraming tutukan. Lahat ay nabigla, maliban kay Ibarra na walang katinag-tinag. Si Padre Salvi ay nanganlong sa likod ng isang haligi. Ang tatlong kumakain ng hapon ay patakbong pumasok sa bulwagan na sumisigaw ng "Tulisan!" At sina Maria Clara at Sinang ay magkayakap na kinakabahan. Patuloy ang mga sigawan, kalabugan at putukan na sinasabayan ng biglang pagsasara ng mga bintana sa bawat bahay. Bigla nilang narinig ang sigaw ng Alperes na tumatakbo at pinapanaog niya ang kura. Napilitang bumaba ng bahay si Padre Salvi. Ipinagtabuyan naman ni Tia Isabel na pumasok sa kwarto sina Sinang at Maria Clara. Pinigil rin ni Tia Isabel na pumanaog si Ibarra. Ikaw ay hindi pa nangungumpisal, huwag ka na pumanaog. Ngunit hindi ito pinansin ni Ibarra. Narinig ni Ibarra mula sa tribunal ang mga kalabugan, mga daing, palo at pagtutungayawan na pinangingibabawan ng tinig ng Alperes sa pag-uutos sa kanyang mga gwardiya sibil. Binilisan niya ang paglakad. Sa bahay ay hinihintay siya ng mga utusang hindi mapalagay. Pinasiyahan niya ang pinakamabilis niyang kabayo at inutusang matulog na ang mga utusan. Tuloy-tuloy pumasok si Ibarra sa kanyang laboratorio at inihanda ang isang maleta. Lahat ng salapi sa kanyang kaha de yero ay isinilid sa isang supot. Isinama niya rito ang kanyang mga alahas at isang larawan ni Maria Clara. Nagsukbit ng balaraw at 2 revolver at pagkatapos ay tinungo ang ilang lalagyan niya ng mga kasangkapan. Hindi nagtagal at 3 malalakas na katok sa pinto ang kanyang narinig. Sino yan? Sa ngalan ng hari, buksan ninyo ang pinto at kung hindi, gigibain namin. Sumilip sa durungawan si Ibarra at pagkatapos ay ikinasa ang kanyang baril. Ngunit nagtalo ang kanyang kalooban. Binitiwan ang kanyang sandata at binuksan ang pintuan. Mabilis siyang dinakip ng 3 gwardiya sibil at dinala sa kwartel. Sa kabilang dako, si Elias ay umalis sa tahanan ni Ibarra na hindi alam ang patutunguhan. Binagtas niya ang malawak na bukirin hanggang sa siya ay makarating sa kabundukan at baybayin ng dagat. Ngunit hanggang dooy, parang sinusurot siya ng kanyang mga ninuno at sa bawat puno ng kahoy ay parang niyang nakikita ang duguang ulo ni Balat at tila sinisisi siya ng kalansay ng isang matandang babae at sa bawat alon ng dagat ay parang sinasalpok ang bangkay ng kapatid niyang babae na may tarak na punyal sa dibdib. Muling tinalunton ni Elias ang bahay ni Ibarra. Nakarating siya rito ng pakubli-kubli at narinig niya ang mga utosang nag-uusap ukol sa pagkakahuli ng kanilang Panginoon. Nilundag niya ang mataas na bakod at mula sa likuray umakyat siya sa bintana. Sa laboratorio ay nakita niya ang maleta, ang supot ng salapi at alahas, mga aklat, kasulatan, mga sandata at iba pa. Nakita niya ang mga papel na maaaring makapinsala kay Ibarra kaya tinipon niya ang mga iyon upang itago.
Natanaw ni Elias ang pagdating ng dalawang gwardiya sibil na may kasamang nakadamit paisano, na bago ang kanyang balak, noon di tinipon niyang lahat ang mga papeles at kasulatan at kanyang sinindihan. Ang lahat ng iba pa'y inilagay niya sa isang sako at saka mabilis na tumalon sa bintana. Siya namang pagdating ng dalawang gwardiya sibil at ng Direktor Silio, pinanhik nila ang bahay sa pamamagitan ng pangungulata. Ipinakukuha sa kanila ang mga kasulatan at mga papeles, ngunit nang mabuksan ang pintuan ng bahay ay sinalubong sila ng nagngangalit na apoy. Sunog! 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 Nang hilakbot sa malaking gulo ng nakaraang gabi ang mga mamamayan ng San Diego, malungkot at wala ni isang tao ang daang kinalalagyan ng kwartel at tribunal. Nakapinid pa rin ang mga bintana. Nang may isang taong nagbukas ng bintana, ang ibang kapitbahay ay nagsisunuran na rin. Sina Hermana Puti at Hermana Rufa na magkatapat ng bahay ay sandaling nagkatinginan, nagngitian at halos sabay na nag-antanda. Akala mo'y Misa de Gracia, isang kastilyo. Higit pang marami ang putok kagabi kaysa noong looban ni Balat ang bayan. Maraming putok? Sinasabing iya'y likha ng mga tulisan ni Tandang Pablo? Hindi! Ang naglaban daw ay mga gwardiya sibil at mga kuadrilyero, kaya nakakulong si Don Filipo. Unti-unting nagkatao ang lansangan at kumalat na ang iba't ibang balita. Si Maria Clara raw ay pinagtangkaang agawin ni Ibarra, ngunit nagtanggol si Kapitan Tiago sa tulong ng Gwardiya Sibil. Ang mga namatay ay hindi 14 kundi 30. Si Kapitan Tiago ay nasugatan, kaya't siya at ang kanyang pamilya ay luluwas sa Maynila. Gabi na nang nagkaroon ng kaliwanagan ang balita. Kagagaling ko pa lamang sa tribunal at nakita kong nakabilanggo si na Don Filipo at Ginoong Ibarra. Isinigaw ni Bruno si Ibarra na nagtangkang magiganti at naghahangad pumatay sa lahat ng Kastila dahil sa ipakakasal ni Kapitan Tiago ang kanyang anak kay Linares. Mabuti na lamang at ang kura ay nasa bahay ni Kapitan Tiago. Marami raw ang nakatakas. Sinunog daw ng mga gwardiya sibil ang bahay ni Ibarra. Marahil kung hindi siya nadakip, pati siya'y nadamay. At ang kanyang mga alila, lahat ay ipiniit. Hanggang ngayon makikita ninyo ang usok ng kanyang bahay. Kaawa-awang binata. Huwag mo nang ipagtanggol ang isang ex-komulgado. Sa kabilang dako, balitang ang bangkay ni Lucas ay nakitang nakabitin sa sanga ng punong santol sa bakuran ng isang bahay. Ganyan ang nagiging wakas ng isang taong walang hanap buhay. 2 beses ko siyang nakitang kausap ng sakristan mayor. Ang kabanatang ito ay nagpakita ng kapanabikan o kasukdulan sa mga mambabasa. Mararamdaman dito ang pagtindi ng mga kaganapan tulad ng kaguluhang naganap. Ang bahaging ito ay hudyat pa lamang ng mas matindi at kapanapanabik na mga pangyayari. Mas tataas pa ang interes ng mga mambabasa sa bahaging ito ng nobela. Tila nasukol si Crisostomo sa isang sitwasyong wala siyang kinalaman at nagtagumpay naman si Padre Salvi sa kaguluhan nais niyang maganap. Ang tunay na dahilan ni Padre Salvi sa pangunguna sa kaguluhang ito ay hindi hayag na binanggit sa nobela. Hinahayaang ang mga mambabasa ang mag-isip kung ano nga ba ang punot dulo ng galit o inggit niya kay Crisostomo. Ngunit ang tiyak sa lahat ay iisa sila ng taong minamahal at ito ay si Maria Clara. Dahil sa paggawa ng isang kaguluhan, maraming tao ang nadamay para lamang sa pansariling kapakanan. Sa kasalukuyan, maraming tao o may ilang mga tao ang nagtatago ng inggit o hinanakit sa kanyang kapwa. At kung ito ay maipon, saka lamang sasabog na tulad ng isang granada na magdadagdag o magdadala ng gulo, takot at kapahamakan sa iba.